Good morning po. Sige po, tayo po tayong lahat. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Dakilaan mo ay di mapapantayan. Ang pag-ibig mo ay di magwawakas. Susurihin ka magpakailan pa man. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Dakilaan mo ay di mapapantayan. Ang pag-ibig mo ay di magwawakas. Susurihin ka magpakailan pa man. Ikaw ang ikaw ang pinamahari, Panginoon ng Panginoon. Wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Wala nang magpapantay sa'yo.
kabutihan mo. Jesus, ikaw ang hari, Panginoon. Wagas ang iyong pag-ibig mula pa noon. Kaya ngayon'y nagpupuri, umaawit sa kabutihan mo. Kabutihan mo, walang hanggan ang iyong katapatan. Hindi mo iniwan at pababayaan kailanpaman. Walang hanggan ang iyong katapatan. Hindi nagkukulang, ikaw ang tanang kapahingahan. Jesus, ikaw ang hari, Panginoon. Wagas ang iyong pag-ibig na panoon. Kaya ngayon'y nagpupuri, umaawit sa kabutihan mo. Kabutihan mo, walang hanggan ang iyong katapatan. Di mo iiwan, pababayaan kailanpaman. Walang
bigyan mo kami ng katiyakan sa buhay na ito. Hindi mo kami iiwan ni hindi pababayaan. Ang mga salita mong ito, Diyos, ay sapat na sa amin upang kami, O Diyos, ay makaranas ng kapahingahan sa mundong ito. Yes, tunay nga, sa mundong ito, O Diyos, maraming kaguluhan. Ngunit salamat, pinagtagumpayan mo na aming Panginoong Yesus ang lahat ng ito. At salamat, O Diyos, sapagkat lagi kaming mayroon pong pagkakataon na lumapit. At tunay, O Diyos, ang mga buhay na ito ay patuloy na pagkatiwala sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Ikaw ay Diyos na walang katulad. Tunay nga po, karapat-dapat ka sa lahat ng pagpupuri at pasasalamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Amen. Amen. Hallelujah. 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 So isang maganda at mabiyayang umaga po sa ating lahat. Amen. Yes. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ng lagi natin ipinahayag, magandang buhay. Yes. Mga kapatid, ganun natin laging tignan ang buhay. Maganda. Amen? Maganda. Kasi kung maganda ang pagtingin mo sa buhay, kahit yung mga pangit na nangyayari, nagiging maganda. Amen? Amen? Yes. God make all things work together for our good. Amen. Lagi nating tatandaan yung mga ganong salita. Amen. Yes. Sabihin mo sa iyong katabi, I am so blessed. Yes. Okay. So mga kapatid, kunin ko ang inyong atensyon sa umagang ito. Yes. No? Magkaroon tayo ng tengang nakaririnig. Amen. So, nandito tayo ngayon para hindi lamang upang magpuri sa ating Panginoon, hindi lamang tayo upang magkasama-sama, kundi pagsaluhan natin ang masaganang inihanda ng Diyos para sa atin, pagkain ng ating mga espiritu. Amen! Yes, sabi mo sa iyong katabi, makikinig ako. Yes. Pag nakita mo yung katabi mo, medyo inaantok, kurutin mo ng may pagmamahal. Amen! Sabay, kurot, I love you. Yes. So, labos tayo na pagpala ng mga mensahe na ating narinig sa mga nakaraang linggo. Sino dito talagang napagpala? Pwede nga ba kayong magsabi ng malakas na amen? Yes. So, ito ay tumutukoy sa katapatan ng Diyos sa kanyang salita at pangako. Nagpalakas ng ating loob sapagkat yung mga mensahe nung nakarang linggo, ito ay napapanahon. Bakit napapanahon? Dahil nga sa mga hindi mabuting balita na nangyayari. Amen? Mga hindi mabuting balita na nangyayari sa ating bansa, mga suliraning pambansa, yung mga araw-araw nating naririnig o napapanood, yung mga katiwalian, at nasabay pa ng mga malalakas na bagyo, ng mga malalakas na paglindol. No? So aminin man natin at hindi, ito ay nagbigay ng kabagabagan at takot sa atin, ng mga alalahanin. Amen. No? Sa ating bansa, ganito na ba? Ganito na lang ba ang ating bansa? Amen. Sa mga nagdaang mga bagyo, paglindol, di ba? Ang dami nating iniisip, paano kaya kung biglang maglindol ang mga anak ko, ang mga ko, nasa ibang lugar sila? Amen. Kaya maraming mga alalahanin na pumasok sa ating mga isip. No? Tsaka yung pagbagyo, masisira na karamihan ay nagkaroon ng malaking kasiraan sa mga kabuhayan. No? So, yung mga message na narinig natin nung nakaraang linggo, timely, amen. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin, amen? Alam ng Diyos kung paano palakasin ang ating mga loob. Yes. Kahit hindi mo sinasabi yan sa iyong katabi, alam ng Diyos kung ano yung nararamdaman mo. Amen? Yes.
Yung iba sa atin dito, mga nagkasakit, sunod-sunod ang mga pagkakasakit. Amen? Pero salamat sa Diyos, sapagkat nandito pa rin tayo. Amen? Yes. Salamat sa mga mensahe na ating narinig. Nagpaalala sa atin ang despite and in spite ng mga nangyayaring hindi mabuti, we can still put our trust sa ating Diyos. Amen. No? We can still put our trust to our loving God. Kasi mapagmahal siya. Amen. No? God is still good. At ito ang ating palaging patotoo. Amen. No? Lagi nating ipatotoo sa kabila ng mga nangyayari sa ating paligid. No? Ang Diyos ay nananatiling mabuti. Amen. Sabihin nga ng lahat, ang Diyos ay nananatiling mabuti. Yes. Hindi siya nagbabago at kailanman hindi magbabago. Amen. Yes. Hindi nagbabago ang katotohanan ito at dapat nating panghawakan. Panghawakan natin, mga kapatid. Amen. Hindi yung narinig natin ngayon, mamaya nakalimutan na natin pag meron tayong mga circumstance, hindi natin alam ang gagawin natin. Amen? Yes? No? Balik na naman tayo sa, ang dami-dami namang mga lumalabas sa bibig natin. Amen? No? Panghawakan natin upang hindi tayo matinag sa matatag na kalalagayan. Nais ng Diyos, lagi tayong matatag. Amen? Diba? Yes. Ang mga iba't ibang sitwasyon ng buhay ay pawang karanasan lamang. At hindi ito magpapabago ng ating posisyon. Alam niyo bang ang ating posisyon ay na kay Kristo? Amen? Tayo ay itinatag, tayo ay itinayo sa ibabaw ng bato. Amen? At ang batong yon ay si Hesus Kristo. Kaya yung mga karanasan natin, pansamantala lang yan, mga kapatid. Amen? No, pansamantala lang yung mga karanasan na yan at hindi nito maaaring baguhin yung matatag na posisyon natin kay Jesus. Situation may change, but not our position. Sabihin nga ng lahat, situations may change, but not our position. Amen? Yes. May salita ang pangako ba ang Diyos sa'yo? May salita at pangako ba ang Diyos sa'yo? Never lose hope. Kahit ano pa yung nakikita mong negatibo, never lose hope. Stay in faith. Ang paghihintay ay di nawawalan ng kabuluhan. Minsan talaga kailangan tayong maghintay, mga kapatid. Amen. Kailangan tayong maghintay. Yes. Kahit ang ating Panginoong Yesus, hindi siya pinadala ng ating Diyos Ama dito pagkatapos ginawa niya na agad yung mission niya. Amen. Dumaan siya sa pagkabata. Amen. Sinilang siya. Dumaan sa pagkabata. Amen. Nung siya ay nasa edad na 30, doon pa lang nagsimula yung mission niya. Amen. No? Kaya, merong tinatawag na paghihintay at huwag tayong naiinip, mga kapatid. Amen. No? Sapagkat alam natin, darating. Darating. Amen. Kung hindi sana darating, huwag na tayong maghintay. Ba't ka pa maghihintay kung alam mo na bang hindi darating? Amen. Yes. Pero darating siya. Sabi nga, sa tamang panahon ng ating paghihintay ay di mawawalan ng kabuluhan. Sabi nga, sa tamang panahon, tuto pa rin ng Diyos. Yan. Yun yung unang mensahe ng unang linggo. Amen. Oh? When the time is right, ako, the Lord will make it happen. Kahit hindi mo siya magawa, even you cannot make it happen, God can make it happen. Amen. God can make it happen. Kanya, ako nang bahala dyan. Amen. Ako na. Diba? Tayo nga, pag alam natin, kaya natin, sasabihin natin, ako na. Diba? Tao lang tayo. Pero ang nagsalita dito, Diyos. Amen. Yes? The Lord will make it happen. Nauna na ang Diyos sa atin. Amen. No? Nauna na ang Diyos sa atin. Bago pa natin plinano, may plano ng Diyos sa atin. Amen. Yes. Bago pa tayo nagplano ng sarili natin, ng buhay natin, may plano na ang Diyos sa buhay natin. Tapos na yung natawag na, ano na yung tawag doon?
yung backbone nakalimutan ko. Pero tapos na yung plano ng Diyos sa atin. Amen? Ang sabi niya, doon sa isa, the Lord will make it happen. Sabi niya sa susunod, Jeremiah 29:11. Sabi niya, anong sinabi ng Diyos? Ano yung pinahayag niya? Sabi niya, for I know the plans I had for you. Di ba? For God knows the plan He had for us. For I know the plan I had for you, plan to prosper you, and not to destroy you. Amen. And not to harm you. Amen. Plan to give you hope and a future. Amen. Plan to give you hope and a future. Sabi niya, I know. Alam niya. Kung minsan yung mga plano natin na aeroplano. Amen. Yes? Meron ganon? Pero ang plan ng Diyos sa atin hindi ma-aeroplano. Amen! For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. At hindi basta-basta future yon. Amen? Good future. Amen? Good future. Ito lang mga pagbulayan natin, kahit dalawa lang alam mong Bible verse eh. Amen? At isa pang pinakamagandang Bible verse mamaya. Kahit na di kayo maraming ma-memorize sa isip, basta meron lang kayong ma-memorize sa puso. Amen? Yes? Nauna na ang Diyos sa atin, huwag kang matakot. Darating ang pangako. Amen? Yun yung mga mensahe sa atin sa mga nakalipas na 4 na linggo. And I hope na ito'y nakagawa sa atin ng lubos-lubos. Amen? Yes? No? At upang mas lalo pa tayong mapanatag mga kapatid, sabi sa Joshua 21:45, Joshua 21:45, sabi nito, wala ni isa mang pangako ang hindi tinupad ng Diyos sa bansang Israel. Wala ni isa man. Ibig sabihin, lahat. Amen. Tinupad ng Diyos ang pangako niya sa bansang Israel. Joshua 21:45. Sabi niya, sila'y bayan ng Diyos, mga kapatid. Sila'y bayan ng Diyos. At ang Diyos ay tapat sa kanyang bayan. Amen. Pero mga kapatid, tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, tayo'y anak ng Diyos. Yes, tayo'y anak ng Diyos. Sila'y bayan ng Diyos, hindi sila pinabayaan ng Diyos, naging tapat ang Diyos sa kanila, ngunit tayo'y mga anak ng Diyos. Amen! Mas malalim yung relationship natin ngayon sa Diyos. Amen! Bakit? Dahil kay Kristo. Amen! Dahil kay Jesus. Amen! Hallelujah! Old Testament, punta tayo sa New Testament. Upang magkaroon tayo, mas mapapanatag pa yung ating mga puso. Amen. Yung ating mga isip. Ang sabi sa 2 Corinthians 1:20, all, sabi niya, all, hindi some. Di ba? All the promises of God are yes and amen in Christ. All the promises of God are yes and amen in Christ. Ang lahat ng pangako ng Diyos kay Kristo ay oo at amen. No? Ang ganda rito. For no matter how many promises God has made. Ilan ba? How many? Ilan ba yung mga pinanghahawakan ng mga pangako ng Diyos, no? God has made, they are yes in Christ. And so through Him, kanya, mamamagitan ni Kristo, the Amen is spoken by us to the glory of God. Kaya mga kapatid, kung meron kang naririnig na pangako ng Diyos, just say, Amen! 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 Kahit doon sa mga pinopos sa atin araw-araw ng ating kapatid, mahirap ba yung mag-type ng Amen? Mahirap bang mag-type ng amen? Okay naman yung okay. Pero di ba sabi dito, and so through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. Amen. Kasi yung pag-amen mo, pag-yes mo. Amen. Agree ako dyan. Amen. I'm with you, Lord.
I'm with Christ. I'm with you, Christ. Amen. Be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word. Mangyari sa akin ayon sa iyong sinalita. Yeah. So, ngayon, mga kapatid, tapikin mo ang balikat ng iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, chill ka lang. Chill ka lang. Amen. Yes, chill lang tayo mga kapatid. Amen. Chill lang tayo. Yeah. Sa mga problema naman na dumarating sa buhay natin, meron ba tayong magagawa? Kung problemahin natin to, tatanda lang tayo. Amen. Yes. Pero kung mga kapatid, kahit puti ng buko, no. Hindi to tanda ng stress. Amen. Sabi nga, yung puting buhok ay tanda ng glory. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Kaya ayoko nang magkulay eh. Amen. Di ba? Hallelujah. O, sige. An introduction lang yun, ha? Introduction lang yun. Hindi yun ang mensahe. Amen? So, sabi mo sa iyong katabi, sanay na po ako sa inyo. Ay, sanay na ako kay pastora pala, sabihin mo. Yeah. Masanay na kayo sa akin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ako sanay na ako sa inyo. sanay na ako sa inyo. Amen. Yes. Mari ba akong magtanong at makakuha ng nakalagay dito 5 mabilis na sagot, pero 2 na lang para mas mabilis. Amen. No? Sa inyong mga panalangin, hindi ko natatanungin kung nananalangin kayo at patuloy na nananalangin kasi alam ko naman nananalangin kayo. Amen. Yeah. Amen, no? At hindi lamang sa mga sa inyong panalangin, ano ang mga bagay na inyong hinihiling? Okay, gusto ko na lang para mabilis si Sister Rosie na lang. Pakisagot. Sa iyong panalangin, ano ang mga bagay na iyong hinihiling? Sa madalas mong pananalangin. Laging pag-iingat. Praise the Lord. Amen. Yes. No? Yung pananalangin natin may kalakip na pasasalamat. Salamat po sa palagi niyo pong pag-iingat. Amen? Oh. Oh, isa pa. Si Brother Arnold. Ano yung madalas na laman ng iyong panalangin? Para sa pamilya. Yes. Alam mo, tinawag tayo pamamagitan para sa ating mga pamilya. Amen. Lalo na kung ikaw ay magulang. Amen. Kasi ang mga magulang, marami siyang gustong mabuti para sa mga anak. Amen. Diba? Kaya lang kung minsan, hindi natin sila mapipilit kung hindi pa nila naunawaan. Amen. Kaya dadaan natin talaga sa panalangin. Amen. Yes. Idaan natin sa panalangin. Karamihan ng hinihiling natin ay para sa kabutihan, sa welfare at well-being ng ating pamilya. Amen. Narinig natin yung 2 sagot. At mga mahal sa buhay. At marahil dito meron ding nananalangin para sa ating bayan, sa ating gobyerno, sa mga pamunuan at taong bayan. So isang mabuting bagay ang manalangin sapagkat ang Diyos ay tumutugon. Amen. Ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Pero dumating ba tayo sa puntong ang laman naman ng ating panalangin ay hindi lamang sa mga pangangailangan, kundi tayo ay bigyan ng Diyos ng kaunawaan patungkol sa buhay na kaloob ng Diyos sa atin, kung paano ito ipamuhay. Personal na panalangin nito, mga kapatid. Isang madamdamin at puno ng emosyon ang panalangin itinaas ni Moses sa kanyang kapanahunan. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bayang Israel. Siya ay namanhikan upang ang galit ng Diyos sa kanilang kasalanan ay hindi nila maranasan. Sapagkat ganito nila nakilala ang Diyos. No? Meron silang ibang pagkakilala sa Diyos. Kilala nila ang Diyos na mabuti.
Ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na tunay na nangangalinga. Pero meron din silang kaisipan na ang Diyos ay nagpaparusa. So, puno-puno ng emosyon na lumapit si Moses, ipinamanhikan niya ang kanyang bayang Israel. Maging ang kanyang, kasama ang kanyang sarili. No? Siya ay namanhikan upang ang galit ng Diyos sa kanilang kasalanan ay hindi nila maranasan. Sapagkat sa ganito nila nakilala ang Diyos ay mabuti, ngunit kung magalit ay may takdang parusa. At malibang may mamagitan ay hindi iurong ng Diyos ang kanyang galit at parusa. So kung nagbabasa tayo ng Old Testament, marami tayong makikitang mga senaryo doon na kung saan meron talagang namamagitan para sa bansang Israel. Amen? Oh? Doon sa Ark of the Covenant, kailangan yung punong pari ang siyang humarap sa Diyos, ang siyang pumasok. No? So, dito sa awit 90:12, ito yung panalangin ni Moses. Ipaunawa niyo sa amin na ang aming buhay ay maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay. Sa ibang salin, ito naman, dahil itong buhay namin ay maiksi lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. So anong tinutukoy dito ni Moses na yung buhay na kaloob ng Diyos sa kanya? No? Makita nila ito yung maiksi lang. Kasi nung panahon na ni Moses, maiksi na lang ang buhay. No, nagre-range na lang ito sa 100 to 120. Pero nung panahon ni Adan, ang buhay ng tao maabot ng kulang 1,000 taon. Amen. No? Ayon sa survey, ang lifespan sa ating panahon globally, sa buong mundo, ay 70 to 75. No? And it varies by location and other factors, no? Women, sabi dito, generally live longer than men. Yung daw mga babae, mas mabang buhay kaysa lalaki, no? At ano ang mga factor na nagdedepende sa haba ng buhay ng isang tao? So nabanggit dito, lifestyles, no? Yung paraan ng pamumuhay mo, genetics, namamana. Healthcare, kung paano mo alagaan ang iyong sarili. Kung maingat ka at maalaga, mas mataas ang antas ng haba ng iyong buhay. Kung pabaya at abusado ka, alam mo na. Sabi nga ng iba, alam na this. Di ba? Alam na this. No. Siyempre. In terms of sickness and diseases, kasi isinagot na ng Diyos yan. Yung problema patungkol sa karamdaman, amen, sinagot na ng Diyos yan matagal na. Amen. Oh. Sabi nga, God sent His word to heal our sickness. And that word is our Lord Jesus. No? Ang salita, na ipinadala ng Diyos ang kanyang salita upang tayo pagalingin at ang salita na yon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, by His stripes, we were healed. No, dahil sa kanyang mga sugat at latay, tayo ay kanya nang pinagaling. Amen. No? Tayo, so ibig sabihin, mayroon ng kagalingan talaga sa atin. Amen. Taglay natin ang kagalingan mula sa Diyos. Amen. No? And at the cross, ito'y binayaran na lahat ng ating Panginoong Jesucristo na tapos na lahat sa krus. No? Kaya nga sabi niya, it is finished. No? At sobrang bonus ng buhay kung abutin tayo ng 75, 80, 90, at 100 plus. Amen. No? And of course, ang gusto nating buhay, kahit abutin natin yung pinakamataas na bilang, ay tayo ay malusog pa rin. Amen. Tayo malakas pa rin. Amen. At hindi tayo nagiging burden, lalo na ng pamilya. Amen. Yes. Yes. Kaya pag tayo nananalangin na may pasasalamat, lagi nating sasabihin, Lord, thank you for long and satisfying life. Amen. Kasi ano naman yung kwenta ng long kung hindi naman satisfying. Amen. Kaya thank you, Lord, for long and satisfying life. It covers all. No? So, take good care of our God-given life. Yun yung responsibility natin.
Amen. Pangalagaan yung kalusugan, yung buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Long and satisfying life. Ito ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Kaya kung gusto natin talagang ma-enjoy yung buhay na yon, pangalagaan natin ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Amen. Yes. Ibinigay na eh. Ibinigay na. Pangalagaan na lang natin. Yes. Diyan sa ang panalangin ni John sa third John ay ito. Sabi rito, Dear friends, I pray that you may enjoy good health. Di ba? Enjoy good health. And that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So ang ibig sabihin dito, spirit, soul, and body, ito yung kalooban ng Diyos na maging healthy. Amen. Yes. Yung buong pagkatao natin, buong pagkataong loob, ang kalooban ng Diyos ay maging malusog. Idinadalangin kung ikaw ay nasa mabuting kalalagayan at malusog ang katawan. Tulad ng iyong buhay spiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Amen. Kung inaalagaan natin yung spiritual na buhay natin, alagaan natin yung physical na buhay natin. Kung inaalagaan natin yung physical na buhay natin, alagaan natin yung spiritual na buhay natin. Amen! Yes. And what does it mean? Ano ibig sabihin ng tinatawag na satisfying life? No? Hindi ito yung satisfied life. Kasi yung satisfied life parang, ito, satisfied na ako. Hindi. Yung satisfying life, ito yung nagpapatuloy. Amen. No? Satisfying life, nagpapatuloy. Yung satisfying life, ito na yung parang mga na-accomplish mo sa buhay mo. Amen. No? Yung na-accomplish ng Diyos sa buhay mo. Amen. No? What does it mean? Ano ang ibig sabihin ng satisfying life? Ito ba yung matupad natin ang ating mga pangarap sa buhay? Sa pamilya, mga anak, at sa mga apo? Yung tayo ay maging matagumpay sa buhay? Yung tayo ay mayaman na sa pera? At mga material na bagay? Yung wala ka nang hahanapin pa sapagkat nasa iyo na ang lahat? Yung secured na ang future mo? Ito ba yung tinatawag na satisfying life? Ang sagot ko rito, ito yung sagot ko lang. Ang sagot ko ay yes. Yes. Kung matupad ang aking mga pangarap sa buhay para sa aking pamilya, sa mga anak at mga apo, yes. Kung maging matagumpay sa buhay, yes. Kung maging mayaman sa pera at material na bagay, yes. Kung wala ka nang hahanapin sapagkat nasa iyo ng lahat, yes. Yung secured ng future mo, yes. Siguro hinasaan yung sagot, no, ne. Yes. Bakit yes? Bakit yes? Sapagkat ang sagot ko ay yes. Sapagkat gusto ng Diyos na makita tayo sa ganitong kalalagayan. Amen! Na matupad mo ang lahat ng iyong pangarap mo para sa mga pamilya mo, anak mo, para sa iyong mga apo, yung magtagumpay sila sa buhay, magtagumpay ka sa buhay, yung maging mayaman ka, at sa material na bagay, yung wala ka nang hahanapin, yung secured ng buhay mo. Ito ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen! Kaya nga tayo pinagpala ng lubos. Amen! We are blessed beyond measure. Yeah. We are blessed beyond measure. Ngunit ito lamang. Ngunit may mas higit na mahalagang maunawaan pa rin tayo. Amen! Merong mas higit na mahalagang maunawaan tayo. Amen. At hindi lamang nakabatay sa ating narating at naabot sa buhay. Gaano man ito kabuti o kaganda. O sa buhay na meron tayo ngayon. O sa buhay, o sa haba ng buhay, meron tayo. Yan ay kung paano natin ipamuhay ang buhay na ito na kaloob ng Diyos. Paano nga ba? Paano nga ba? Sa NLT, ganito ang panalangin ni Moses. Teach us to realize the shortness of life so that we may grow in wisdom. Amen? No? Turuan mo ko na ma-realize, makita ko ang kahiksian ng buhay upang ako ay lumago sa karunungan. Amen? Yes?
Alam niyo ba yung salitang todo pasa que será, será? Whatever will be, will be. Ba? Yun yung mga kanta ng, yung mga quotation ng mga taong walang pakialam sa buhay nila. Basta sila nabubuhay lang, okay lang. Okay na sa kanila. Amen. Pero hindi tayo, ganun ang disenyo ng Diyos sa atin. Amen. Mayroong tinatawag na purpose ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Teach us to realize the shortness of life so that we may grow in wisdom. So ito ay may pisikal at spiritual na aplikasyon. Meron itong pisikal at spiritual na aplikasyon. Ang totoo, gusto nating lahat mahabang buhay. Sino rito gusto ng mahabang buhay? Yeah. Ngunit higit na mahalagang maunawaan natin, hindi ang haba o ikli ng buhay ang sukatan, kundi kung paano ito ipamuhay. Isang magandang panalangin para sa ating sarili, na makita natin ang ikli ng buhay kung upang ito hindi masayang, kundi maging makabuluhan. Sa mamuhay tayong may karunungan, upang mabuhay tayong may katalinuhan, may tamang pananaw at direksyon. Buhay na may layunin, buhay na merong purpose. No? Hindi ka lang nabubuhay sa mundong ito. Sabi nga, merong kasabihan, ikaw ay nabubuhay para kumain. Yung iba naman, ikaw ay kumakain para mabuhay. Amen. No? Alin doon ang tama? No? Ang tama ay yung marahil, mabuhay tayong merong kabuluhan. Amen. Yes? Na habang kumakain ka, habang nabubuhay ka, ay mabuhay kang may kabuluhan. Amen. No? Mabuhay kang marunong at matalino sa iyong buhay na kaloob ng Diyos. Mamuhay tayong may karunungan, may katalinuhan, may tamang pananaw at direksyon, buhay na may layunin, may purpose. Mabalyo natin, mapahalagahan natin ang ating buhay sapagkat ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Mga kapatid, halimbawa, kung sabihin ng Diyos, may apat na pong araw ka na lang para mabuhay dito sa mundo. Paano ito gagamitin? Ano ang ating gagawin? Sinasama ko ang sa aking sarili. Amen. No? 40 days ka na lang dito sa mundong ito. Yan. Gawin mo ang lahat ng mga bagay na sa akala mo'y makabubuti sa'yo. Bahala ka sa buhay mo sa loob ng 40 days. After ng 40 days, mamamatay ka na. Mawawala ka na sa mundong ito. Di ba? Di ba magandang palaisipan yon? Kasi kung minsan, nawawala yun din sa tao yon, di ba? No? Ito lang, mga kapatid. Patotoo ko lang, sandali lang. Dito kasama sa ano ko, dumating lang sa akin. Ang tatay ko matandang-matanda na. Noong ako'y mag-asawa, nasa 90 plus na siya. Kaya ang tatay ko, tinatawag, parang lolo ko na. Hindi nila ay, lolo mo? Hindi, tatay ko yan. Hindi ako nahihiya. Hindi ko siya pinagkakaya, pinagmamalaki ko ang tatay ko kahit matanda na. Amen! Hindi ako nahihiyang magkaroon ng matandang tatay. Katulad din ako ng ibang kabataan. Noong mga kabataan. Siyempre, kapag kabataan ka, gusto mo din maranasan yung buhay ng masaya bilang kabataan. Easy go lucky. Yung ganun ba yun? Diba? Mahilig din ako sa barkada. No? Pero dumating sa time ko, nung talagang parang natitigan ko ang tatay ko. Ang tatay ko matanda na. Diba? Tinignan ko siyang mabuti. Doon ako nagkaroon tinatawag na realization. Una, sandaling panahon na lang. Amen. Pero ang tatay ko, napakamapagmahal na tatay. Ang conditional love talaga sa amin. At saka kahit matanda na siya, itinaguyod niya kami. Dalawa kaming magkapatid sa huli. Itinaguyod niya kami. Hindi niya kami pinabayaan, hindi niya kami inasa sa iba. Kahit sa kanyang mga anak, sa una, hindi niya kami inasa. Talagang kami tinaguyod niya hanggang sa ako'y nagkaasawa,
Isang taon, mag-isang taon nun yung panganay ko nung mawala ang tatay ko. Doon ko nakita yung realization ko. Ganito ang buhay ko, paano kung wala na ang tatay ko? Diba? Anong mangyayari sa akin? Kung hindi ko pakikinggan yung mga tinuturo, ang tatay ko ang daming tinuturong values. Yun ang gustong-gusto ko kay tatay ko. Marami siyang kwento, pero merong kabuluhan ng mga kwento niya about values sa buhay. Hanggang nung mag-asawa ko, hanggang bago siya mamatay, patuloy siyang nagtuturo ng mga values sa buhay. At hindi ko yung kinalimutan. Hanggang ngayon. Nasa isip ko, nasa puso ko. Doon ko nakita ang tatay ko, matanda na. Tapos siya pa yung lahat gumagawa sa pwesto namin. No? So doon ako nagkaroon ng realization. Doon ako nagsimulang tumulong sa magulang ko. Paano ako tumulong? Yung mga ginagawa niya, pinag-aralan ko, amen. Para akong lalaki, kasi yung tinda namin panlalaki, gamit sa bukid, amen. Oh? Unti-unti pinag-aralan ko. At sabi ko, tatay, turuan mo ako. Tapos, gusto kong maranasan ito, gusto kong gawin ito. Anak, hindi mo pa kaya. Hindi, tatay, turuan mo ako, matututunan ko yan. Yun na laging sinasabi ko kay tatay ko. At hindi nawalan ng kabuluhan. Amen. Nagpapasalamat ako sa mga panahong buhay pa ang tatay ko. Nagkaroon ako ng realization na ang buhay ay hindi lamang doon sa maging masaya ka. Amen. Sa lahat ng gusto mong gawin. Amen. Kailangan maging masaya ka rin naman kung ano yung gusto ng magulang mo para sa'yo. Amen. Kaya nung siya ay mawawala, marami na akong natutunan. Kasama pa nga si Brother George. Si Brother George, marami siyang patotoo. Paano siya tinuruan ng tatay ko. Dumaan siya sa butas ng karayom. Pero ang lahat ng yon ay merong kabuluhan. Amen. No? Sapagkat hindi kami magiging mga responsableng magulang kung hindi sa turo ng tatay ko. Amen. Yeah. So, ganun. Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na realization. Totoo, pangako ng Diyos sa atin ay mahabang buhay. Amen. Totoo yun. Mahabang buhay. Amen. No? Pero kailangan magkaroon din tayo ng realization kahit gahano pa yung buhay na kaloob ng Diyos sa atin, maigsi pa rin ito. Amen. No? Mamuhay tayo. Kung tayo ay merong 40 days na lang para mabuhay sa mundong ito, paano natin ito gagamitin? Ano ang ating gagawin? Sabi ng isang mayaman, sobra-sobra na ang yaman ko. Kaya gagawin ko na lahat, ang gagawin ko na lamang. Ibig sabihin, sobra-sobra na yung yaman niya kahit hindi na siya magtrabaho. Amen. No? Sobra-sobra na yung yaman niya eh. Wala nang paglagyan eh. No? Kaya ang gagawin ko na lang ay kumain, uminom, at magsaya. At magpasarap sa buhay. Ngunit may isang tinig siyang narinig. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang sabi sa kanya, hangal! Hangal! Sa gabiing ito, ay babawian ka na ng buhay. Sa gabiing ito ay babawian ka na ng buhay. At kanino ngayon mapupunta ang mga nilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili lamang. Ganyan ang mangyayari sa taong nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili lamang. Ngunit, sabi nito, dukha naman sa paningin ng Diyos. Dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, hindi masama. Wag nating ma-misinterpret. Hindi naman masama na nai-enjoy mo ang bunga ng mga pagpapagal. Dapat lang. Amen! Upang guminhawa. Yes. Ngunit kung ito'y para lamang, sabi, sa sariling kaaliwan, sa sariling kapakanan, gaya ng ating narinig. Pansariling kapakanan at kapakanan at sa kayamanan na lang nilagak ang pagtitiwala at hindi na sa Diyos. Diba sabi niya, marami na akong pera, mayaman na ako. Wala na nga akong paglagyan, sobra-sobra na.
Kaya ang gagawin ko na lamang, ito na lang ang pumasok sa isip niya, ang gagawin ko na lamang, yun na lang ang gagawin niya. Kumain, uminom, magpasarap sa buhay. Yun na lang ang gagawin niyang sinabi niya. Amen! No? At hindi na sa Diyos. Sa Diyos, sa kayamanan na nilagak ang pagtitiwala at hindi na sa Diyos. Hindi siya nabuhay sa karunungan. Amen. Hindi maaring, masipag siya, pero kulang siya ng karunungan. No? Sabi rito, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. No? Ito yung paalala, ito isang parabola. No? It's a parable. Ito'y kwento, maaring totoo, maaring hindi. No? Pero lagi nagbibigay ang ating Panginoon ng halimbawa sa pamamagitan ng mga parables. No? Kaya sabi rito, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao wala sa dami ng kanyang kayamanan. Uulitin ko uli, ang pera, ang kayamanan hindi masama. Amen! Amen! Ngunit ang ibigin mo ito, yun ang masama. Amen! Sapagkat ito ang ugat ng maraming kasalanan, ng maraming kasamaan. Wala ito panagkaiba sa kasakiman. Amen. Diba? Kaya tayo nagkakaroon nga ng problema, di ba? Hindi kailanman laban ang Diyos sa pagiging mayaman. Mga kapatid, tandaan nyo to, ha? Hindi laban ang Diyos sa pagiging mayaman. Gusto nga ng Diyos mayaman tayo. Amen. Yes. Kaya nga naparito ang ating Panginoon, Jesus became poor, that we may become rich. Di ba? Jesus became poor, that we may become rich. Pinalit niya yung katayuan niya sa atin. Amen. Oh? At hindi lang sa lahat ng aspeto ng buhay, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa atin ay tayo ay maging mayaman at masagana. Amen. Yes. Tayo ay pinagpalang lubos upang maging pagpapala. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. At wag tayo at hindi lamang, no, ng kayamanan sa lupa. No? Sabi ni Jesus ang nagsalita rito, hangal. Sa gabi ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga nilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos, ang taong yon ay mamamatay na mag-isa. Amen. At lahat ng kanyang pinagpagalan ay mawawalan ng kabuluhan. Paano ba maging mayaman sa paningin ng Diyos? Paano ba maging mayaman sa paningin ng Diyos? Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit at hindi lamang ng kayamanan sa lupa. At sabi, dukha naman sa paningin ng Diyos. Sa 2 Corinthians 9:11, ito ay lagi nating sinasaysay tuwing tayo ay mayroong pagkakaloob, no? Paano ba maging mayaman sa paningin ng Diyos? Sabi rito, yung taong yun, dukha siya sa mga bagay ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, bagamat mayaman na mayaman siya, dahil ang yaman niya ay para sa kanyang sarili lamang, dukha pa rin siya sa harapan ng Diyos. Amen. So, paano tayo maging mayaman sa paningin ng Diyos? 2 Corinthians 9:11, ipamuhay natin ang mabuting balita. At ano ang mabuting balita? Sabi dito, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon ay mas lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Ang pagtulong ninyong ito ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang mabuting balita ni Kristo. Amen. No? Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Mga kapatid, ito isa lamang sa mga halimbawa. Amen. No? Na kapag pala tayo ay nasa ganong kalalagayan, tayo ay pinagpalang lubos ng Diyos at ang mga buhay natin ay nagiging pagpapala rin sa iba, sinusunod natin ang mabuting balita ng Diyos. Amen.
At dahil doon, tayo ay nagiging mayaman sa tingin ng Diyos. Amen? Yes. Dahil sa'yo, marami ang magpapasalamat at magpupuri sa Diyos. Dahil sa iyong bukas palad na pagtulong at pagsunod sa mabuting balita ni Kristo, marami ang magpapasalamat at magpupuri sa Diyos. Amen. Yes? Bakit? Ang buhay natin ay nagiging pagpapala. Nakikita nila si Kristo sa buhay natin. Amen. No? Mahirap sa tao ngayon, pahayagan mo ng salita ng Diyos. Minsan di mo sila makinig, di ba? Pero yung buhay mo, na larawan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, yan ang magsasalita para sa iyo. Amen. So yung buhay mo magiging pagpapala para sa iba. Sa maraming kaparaanan, mga kapatid, hindi lamang sa ganitong pagkakataon. Ito'y hinalimbawa ko lamang. Amen. Pero sa maraming pagkakataon na tayo ay makagawa ng mabuti, sabi nga, samantalahin natin. Amen. Nang mga buhay na ito'y maging pagpapala. No? Wala sa sukat at timbang, malaki, maliit. Amen. Yes. Sabi ko nga, yung ngiti mo lang na very sweet. Amen. Pagpapala na yan. Amen. Yung nandito lang kayo, pagpapala na rin yan. Amen. Hindi lamang sa kayamanan na susukat. Amen. Ang pagpapala, mga kapatid. Amen. No? Kung dahil sa iyo, maraming magpapasalamat sa Diyos. Salamat sa buhay mo. Amen. Yes. Nakikita nila ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Yes. Tayo ay larawan ng ating Panginoong Yesus. Masayang mabuhay na nasa iyo na ang lahat. Masayang matupad mo ang iyong pangarap at maging matagumpay sa buhay. Masayang maranasan mo ang bunga ng iyong pagpapagal. Masayang maging masaya. Amen. Di ba? Masaya talagang maging masaya. Amen. No? Di ka naman pwede mo naman sabihin, masayang maging malungkot. Di ba? Kundi masayang maging masaya. Yes, wag kaya kung ikaw ay masaya, wag kang nagigilty. Amen. Kasi masaya talagang maging masaya. Ngunit huwag mong, ito lang, ngunit huwag mong iiwanan si Jesus. Huwag mong iiwanan si Jesus. Ano man ang gusto mong marating sa buhay, huwag nating iwanan si Jesus. Amen. Huwag tayong mauna kay Jesus. Amen. Di ba? Kuminsan kasi nauuna tayo kay Jesus. Amen. Kaya yung buhay natin kuminsan nadidiskaril. Amen. Kasi nauna na nga siya sa atin, uunahan pa natin siya. Amen. Di ba? Huwag nating iwanan si Jesus. Lagi nating kasama si Jesus, di ba? Dapat lagi nating kasama si Jesus. Sapagkat si Jesus sapagkat siya ang salitang gagabay sa iyo at sa akin, upang maranasan mo ang tunay na buhay. Mga kapatid, merong tunay na buhay. Kahit dito meron tayong inaasahang everlasting life. Pero dito sa mundo, meron ding tunay na buhay. Amen. Hindi lang yung buhay na alam natin ngayon, amen. Meron mararanasan din natin tunay na buhay dito. Amen. No? Siya ang salitang gagabay sa iyo upang maranasan mo ang tunay na buhay. Si Jesus at ang kanyang salita ang karunungan. No? Ang tunay na tagumpay, ang tunay na kaligayahan, at kasiyasiyang buhay. No? Yun yung tinatawag na satisfying life. Kasiyasiyang buhay. Put our trust in God, our source. Sa Diyos natin, ipagtiwala ang ating buhay. Sapagkat siya yung source, siya yung pinagmulan. Amen. No? Ano ang mga bagay na meron tayo ngayon, mga kapatid? Oo, pinagpagalan mo. Pero yung lakas na kaloob mo para makamit ito galing sa Diyos. Yung buhay na ginamit mo para ikaw ay maging matagumpay, ginamit mo galing sa Diyos. Yung ikaw ay matagumpay ngayon, natupad mo lahat ng mga pangarap mo, yung talino mo, yung galing mo, galing lahat yan sa Diyos. Amen. Put our trust in God, our source, at hindi sa mga resources na ibinigay sa atin.
Sometimes, maging yung mga mabuting bagay na pinaglalaanan natin ng panahon ay hindi rin nakakabuti. Kung ito ay hindi nagagawa ng maayos, sa tamang panahon, sa paanong paraan, nauubos o naaagaw nito ang ating oras at nakakaligtaan natin ng higit na mahalaga. Amen. Yung mga tatay, tama naman, kumayod ka ng kumayod para sa pamilya mo. Amen. No? Lahat tayo dito. Kaya mabuting bagay. Yun na lang ang halimbawa para madali. Ang isang magulang, ginagawang lahat para sa anak. Amen. Kaya lang minsan meron din siyang nakakalimutang higit na mabuti. Yung ibinibigay mo ang lahat ng kanilang pangangailangan ay tama. Ngunit huwag mo din kalilimutan na ipaunawa sa kanila na mga bagay na ibinibigay mo, ito'y galing sa Diyos upang sila'y matutong magpasalamat sa Diyos. Amen. Yes. Yun ang pinakamahalaga. No? Bilang magulang, gawin mo yung parte mo, yung responsibilidad mo. Pero wag mong kakalimutan, hindi lang pisikal ang mahalaga. Kailangan ituro mo rin sa iyong mga anak ang kahalaga ng spiritual na buhay. Amen. Yes. Kasi darating ang panahon, mawawala ka. Kapag hindi matibay ang kapit nila sa Diyos, darating ang pagsubok, matotomba sila. Pero kung naituro mo sa iyong mga anak, na kahit wala ka na sa panahon ng pangangailangan, panahon ng pagsubok, magiging matatag sila sapagkat alam nila, meron silang malalapitan. Amen! Yes! Meron silang Diyos na malalapitan. Magtiwala ka sa Panginoon, buong puso at isipan at huwag manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tahakin. Pumarito si Jesus upang bigyan tayo ng masaganang buhay, ganap, kasiya-siya at nag-uupaw. Kaya mga kapatid, hindi masamang mangarap na maging mayaman. Amen! Hindi masama ikaw ay mangarap na matupad mo ang iyong pangarap pag maging matagumpay ka. Amen. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Yun lang. Huwag natin siyang iiwanan. Amen. Kung minsan kasi naiiwanan na siya. Amen. Diba? Tayong lang ang makakasagot nun, mga kapatid. Amen. Kung paano natin naiiwanan ng Diyos. Ngunit salamat sa Diyos. Kahit iniiwan natin siya kung minsan may pangako siya sa atin, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Amen. Yes. Kahit minsan pasaway tayo at madalas nga, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Amen. Mabuti pa rin ang layo ng Diyos sa buhay natin. Pero mga kapatid, hindi ba ang pinakamabuting buhay ay ang buhay na nakay Kristo? Sapagkat ang buhay na nakay Kristo, ito ay kumpleto. Amen! Ito ay kumpleto. Yeah. Ito ay kumpleto. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, mga kapatid. Ngunit anong pamana ang ating iiwanan? Yung iba tawag nila dito legacy. Anong mabuting aral at alaala ang ating iiwanan sa ating mga apo, kaapu-apuhan, mahal sa buhay, at sa mga taong may kaugnayan sa ating buhay? Maaaring maalala tayo na mabuting magulang. Yun na nga, ang mabuting magulang ginagawa ang lahat para sa kanyang mga anak. At tama yun. Amen. Vice versa, gayon din naman ng anak. Pinag-aaral ka ng magulang mo, mag-aaral kang mabuti. Amen! Yes! Sideway lang. Sabi nila, maraming mga anak, sabi nila, babawi sila sa magulang nila. Kung minsan, ang iniisip nilang pagbawi, yung malaking bagay, di ba? Sa malaki eh. Pero alam nyo bang, kapag mag-aaral ka, bawi ka na sa magulang mo kapag nag-aaral kang mabuti.
Amen. Bakit? Kasi nakikita nila hindi mo sinasayang yung pagpapagal nila sa iyo. Amen. Bawi ka na sa magulang mo kapag nire-respeto mo sila. Bawi ka na sa magulang mo kapag maramdaman nila yung pagmamahal. Kasi kung minsan, ang gustong pagbawi ng mga anak yung material na bagay. Ano naman yung bonus na lang yun. Pero sa puso ng magulang, yung maramdaman niya, yung respeto at pagmamahal, pagkalinga ng kanyang mga anak, ay sobrang ligaya na yun sa kanilang buhay. Amen. And kahit sa pinakamaliit na bagay lang. Amen. Kaya kayong mga anak, ngayon pa lamang makakabawi na kayo. Amen. Ipadama nyo yung pagmamahal nyo sa magulang nyo. At ang magulang patuloy lang na nagmamahal yan. Sabi nga, daming ang mga quotation sa kahit malaki ka na, ikaw pa rin ang baby ko. Di ba? Kahit meron ka ng, kahit ang magulang, kahit meron ng mga asawa at anak, yung mga anak nila, nandyan pa rin sila para sa kanila. Amen. Yes. Sa ating mga magulang, sa ating mga lola, kung saan nakakapagod, pero masaya na yung buhay mo. Kahit na hindi maraming bagay na hindi ka na nakakayanan, pero nandiyan ka pa rin para sa kanila. At sa mga maliliit na bagay na nagagawa mo sa kanila, masaya na. Amen? Yes? Satisfying life. Maaring maalala tayo na mabuting magulang, anak, kapatid, lolo, lola, auntie, uncle, pamangkin, pinsan, kaibigan, kapitbahay. Yes, maganda. Amen. Napakabuting pagkakilala sa atin. Ngunit higit na mabuting maalala nila ang ating buhay, na ating ikinabuhay na nakaugnay kay Jesucristo at sa mabuting balita. Amen. Diba? Oh? Yung taong yan, yung taong yan, yung taong yan. Di ba madalas marinig natin, bakit ikaw? Para kang walang problema. Bakit Sister Rosie? Para kang walang problema. No? Pero ang totoo, tambak-tambak ang problema ni Sister Rosie. Bakit lagi ka nakangiti? Ba't lagi ka masaya? No? Siyempre, sabi naman ni Sister Rosie, kasi mabuti ang Diyos. Kasi nagtitiwala ko sa Diyos. Siyempre, pag sinasabi niya sa tao, nakikinig yung tao. Siyempre, gusto niya rin maging masayang katulad mo kahit marami siyang problema, di ba? Sino naman ang makakagasos doon sa tao na lagi nakasimangot? Umagang-maga, parang daga niya yung buong daigdig. Amen? Di ba? Kasamahin mo yung taong masaya. Amen? No, lalo na yung taong, kaya siya nagiging masaya dahil kay Kristo. Dahil marami siyang pinangahawakang pangako ng Diyos. Amen? Yeah. Kaya nga tayo dito, imbes patanda, pabata eh. Wow! Dito mo ngayon katabi mo, sabi mo, wow, ba't ang bata-bata mo ngayon? At ang ganda-ganda mo pa. Ang pogi-pogi mo pa. Di ba? Yes. Higit na mabuting maalala nila ay ang buhay na ating ikinabuhay na nakaugnay kay Kristo Jesus at sa mabuting balita. Mga kapatid, hindi ang haba ng buhay ang sukatan, kundi kung paano natin ipinamumuhay ng may karunungan ang buhay na kaloob ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. No? Ang kabuuan ng ating mensahe sa isang buong linggong ito, mga kapatid, humanda kayo at huwag kayong mag-absent. Amen. No? The times of your life. Ang panahon ng iyong buhay. At ang pamagat ng mensahe sa araw na ito, teach me to number my days. Teach me to number my days. Hallelujah. So purihin natin ang ating Panginoon. Maaari ba nating bigyan siya ng malakas na palakpak? Yes. Mas malakas pa? Yes. Hallelujah. Praise the Lord. So tayo dadako sa isang malagang gawain, mga kapatid. Tayo ay, sapagkat ngayon ay unang linggo ng buwan, tayo ay mayroong tinatawag na Communion Sunday. So, tayong lahat ay magte-take ng communion sa araw na ito. Kahapon,
inalala yung mga mahal natin sa buhay. Amen! November 1st, sabi nila, nagpista yung mga patay. hindi lang yung mga buhay ang nagpipista. Amen! May pista pati yung mga patay. No? So, ito ay pag-alala sa ating mga mahal sa buhay. Amen. At hindi masamang lagi silang alalahanin. Sabi nga, gone but never forgotten. Yes. Hallelujah. Inilingan ko na tayo tumayo. Yes. So, kung paano nating inalala ang ating mga mahal sa buhay kahapon, ganito rin naman ang sinabi ng ating Panginoong Yesus. No? Sa pagganap natin ng banal na hapunan o banal na komunyon na tinatawag, sabi niya, do this in remembrance of me. In remembrance of Jesus. At mainam na, hindi lamang siya sa ganitong pagkakataon natin lagi niyang alalahanin si Jesus. Sa araw-araw ng buhay natin, mga kapatid. Amen. Alalahanin natin tayo pinagaling na ng ating Panginoon. Amen. Tayo ay mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Tayo malinis na sa harapan ng Diyos. Tayo pinagpala na. Lagi nating isipin sa araw-araw ang ginawa ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na kanyang tinapos doon sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin natin siya sa araw-araw ng buhay natin. Amen. So itong tinapay na ito ay simbolo ng kanyang katawan na nabayubay doon sa krus na sugatan para sa ating kagalingan. Tanggapin natin ng may pasasalamat. Kopang ito na simbolo ng kanyang dugo. Ito ang kanyang dugo ang naglinis ng lahat ng ating kasalanan 2,000 years ago. No, wala pa tayo. At hindi pa tayo nakakagawa ng kasalanan sapagkat wala pa tayo. Ngayon nandito na tayo. Pero noon pa man, nilinis na ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Amen. Noon, ngayon, at sa hinaharap. Tayo yung hinaharap. Amen. At yung mga susunod pang lahi, sila yung hinaharap. Yes. Thank you, Lord. Tanggapin natin ito ng salamat sa ating puso. Hallelujah. Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat. Salamat sapagat tunay na yung aming pakikipag-isa kay Kristo Jesus ay nagdulot, O Diyos, ng maraming mabuting bagay sa aming buhay. At tunay nga, aming Panginoong Jesus, hindi namin lilimutin ang tinapos na gawa mo doon sa Kalbaryo. At patuloy namin itong alalahanin araw-araw, sasaysayin araw-araw. Bakit ito ang lakas na magpapatibay at magpapatatag sa amin. Maraming salamat po sa buhay ng aking mga kapatid. Salamat po sapagkat ang buhay na pinagpalang lubos ay patuloy po na magmamanifest sa kanilang mga buhay at ang kanilang mga buhay at ang aming mga buhay ay patuloy na magiging daluyan mo ng masaganang pagpapala. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kami po ay nagbabalik ng pinakamataas na pagpupuri sa iyo. Amen. Thank you. So, Lord, tayo ay dadako sa mahalagang gawain ng pagpapahayag din ng mabuting balita. Amen. Thank you. Kinakakabahan na naman ako.
Dadako po tayo sa pagbibigay. Amen? Ang Diyos ay mabuti. Sabi nga po sa Hebreo 13 verse 16, huwag natin kaliligtaan ang paggawa ng mabuti. Tagalog, Elijah? Huwag natin kaliligtaan ang paggawa ng mabuti. Hindi ba po? Maging sa ating kapwa. Dahil yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Sa akin naman po, sa experience ko po, hindi lang po sa pagbibigay, yung mga mabubuting bagay na gagawin po natin. Ang paggawa ng mabuti, lalo na po sa pamilya. Di ba po? Mahirap ata yung lahat ginagampanan mo sa buhay. Di ba po? Sa kapitbahay. Sa kapitbahay, lahat po. Yung taong mga nakakasalamuha mo. Yung tama po yung sabi niyo, Pastora, yung nakangiti ka lang sa tao. Yung hindi ka nakikita na kasimangot, masaya na po sila. Kasi hindi nila alam yung nararanasan mo eh. Pero yung taong nakakausap mo, mas higit pa yung marami din problema. Tapos magsishare sa'yo, at least nakakapagbigay ka ng sharing sa kanya na yung mga problema na yan, matatapos din kasi nararanasan ko rin yan. Di ba po? Pero yung pagbibigay sa Panginoon, ganun din po yung pagbibigay sa Panginoon na hindi po tayo magsasawa na magawa ng mabuti. Kasi yung ginagawa natin, yung pagbibigay sa Panginoon, tayo din po ang makikinabang. Di ba po? Dahil tayo ay pinagpala na, ibabalik lang po natin yung mga binibigay ng Diyos sa atin. Hindi ba po? Kaya magbibigay po tayo sa Panginoon na may kagalakan. Amen? Ay, hallelujah. Thank you, Lord. Tagumpay. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat nga po, O Diyos, sa mga mabubuting bagay na patuloy na nararanasan namin. Kahit na ano man po yung mga sitwasyon ng bawat isa, hindi lingid sa inyo, Panginoon. Kaya patuloy po kami nagpupuri at nagbibigay at hindi po kami magsasawa na magbibigay sa inyo dahil yan ang nararapat, Panginoon. At salamat po sa araw na ito na malilikom po, Lord. Ito ay magamit lamang ayon sa nais mo, Panginoon. Kaya purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, O Diyos, na i-bless niyo po yung mga kapatiran na laging nagbibigay. Yung hindi man po nagbibigay, patuloy na i-bless niyo rin sila, Panginoon. Salamat po, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pantamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tagumpay. Kailanman magkukulang, hindi kailanman matatapos. Pagkat ikaw, Jesus, ang kasama, hindi ako mangangamba. Sige po, tayo na. Hindi kailanman magkukulang.
hindi sila hindi kailanman makagkukulang. Hindi kailanman matatapos pagkat ikaw, Jesus ang kasama. Hindi ako mangangamba. Hindi ako mangangamba. Hindi ako mangangamba. Hindi Hallelujah. Yes. Hallelujah. Manatili tayong nakatayo mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat tayo ay pinagpala ng lubos. Salamat o Diyos. Sapagkat ang pagpapalang ito ay patuloy na lalago sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po na patuloy na ang kapahayagan ng iyong kabutihan